Breaking update, PBBM na shock sa hatol ng korte. Attorney Vic, Ungab, kumilos, palasyo, kongreso, mananagot na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat Kabayan TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kabayan TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayon po kay Pangulong Marcos, tinawag po niyang mga destabilizer. Ayun. No? Destabilizer daw po itong mga nagpetisyon sa Korte Suprema tungkol po sa national budget. Ayun. Bago natin simulan ang videong ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Siyempre, suportahan natin yan ang channel ni Sir Badong. Ipagpatuloy natin. So ito sinasabi dito na inaakusahan ng ating presidente, no? Ang mga tao na umaakusa din dun sa budget, ng parang ganun. No, yung mga tao na syempre nagkakaroon ng komento doon sa budget, no, na nangyayari ngayon. 'Di ba? Na mga blanco na 'yan na malalaki ang lumalabas. So sinasabi dito ng presidente na parang ito ay destabilisasyon. Parang sinisira ang gobyerno. Sinisira, parang ganun yan. No? Tayo nakikichismis, nakikisagap lang tayo ng chismis din, di ba? Pero syempre, tayo taga-komento. May karapatan naman din tayong magkomento sa bawat madidinig nating balita. Di ba? So eto, ang opinion ko lang dito, no, bago natin simulan itong pakikinig natin sa videong ito, no? Para sa akin siguro, hindi naman siguro pag-iisipan ng masama yung budget na yan kung yan ay maayos. So ang ibig ko sabihin yung kung yan ay maayos, yung tipong wala naman talagang nakikitang butas. Kaso ang problema, may nakita talagang butas. May mga nagpatunay talaga. No, nakita natin, napanood natin eh. No, kung sana wala tayong napapanood eh. Tapos puro salita lang sila eh. Yung mga naglalabas ng ebidensya, wala silang ilalabas. Tapos nagsasalita lang sila na ganto may blanco. Ganyan, pinipirmahan nila may blanco. Maaaring hindi tayo maniwala doon sa ganun. Pero ang problema, no? Bakit meron silang ipinapakita na mga blanco? O ipagpalagay natin. Sasabihin, madali lang naman gumawa ng blanco. Diba? O magpagawa ka lang ng ganyan sa recto, meron na yan. Yun na nga ilagay na natin doon sa katwiran na yun. Kaso nga lang ang problema, bakit may mga nagpapatunay din na kalaban nung mga naglabas ng ebidensya? Ang ibig ko sabihin, halimbawa, si Manuel, sinabi niya, merong blanco, hindi lang si Manuel, etong huli si Quezon, umami na din na may blanco. Diba maraming nagpapatunay. Hindi lang isa o dalawang tao. Halos karamihan. So paano natin masasabi na kasinungalingan yung sinasabi ni Congressman at ni PRRD? Diba? At saka ni Attorney Vic. Kung merong mga tao mismo na nagpapatunay niyan. Kaya kulang lang talaga dito, alam nyo kung ano, yung pagpapaliwanag ng ating administrasyon. Mas maganda siguro kung halimbawa, haharap si PBBM sa mga tao, ipaliwanag niya kung ano ang dapat niyang ipaliwanag. Kasi hindi mo dapat binabaliwala yan. Kasi kung babaliwalain mo yan, sasabihin mo, huwag na kayong makinig dyan sa mga yan, nagsisinungaling lang yan, sinisiraan lang ako ng mga yan. Wala, hindi pa rin maaano yung mga tao. Hindi makukontento sa ganung sagot. Bilang public servant, bilang ikaw ang pinuno, ikaw ang leader, dapat syempre ikaw ang mangunguna para patunayan mo yung sarili mo na inosente ka. Yun. Ng 2025. Ayon pa po kay Pangulong Marcos, pag nanalo daw po yung mga petitioner,
magsha-shutdown yung Oh, gobyerno. narinig ko nga yun. Alam, sabi kasi ni Pangulong Marcos, ngayon lang sinabi niya, binasa niya yung mahigit 4,000 pahina. Wala talagang blanco. Alam mo, Mr. President, nagiging katawa-tawa na po yung paliwanag ninyo. Kahit na po Ang pinaglalaban niya kasi walang blanco yung nakarating sa kanya, yung pinapirmahan sa kanya. So, syempre, hindi naman talaga siguro makakarating sa kanya na may blanco yun. Parang ganun siguro. Diba? Pero, nakita talaga na may blanco. Siguro, dinala lang sa iyan, wala nang blanco. O, diba? O, ipagpalagay natin, may blanco pa rin. Diba? Kasi sinasabi nung ilan, na anuhan ng iba, na, parang dinadawit kayo, kasabwat kayo, na ganyan, na kahit may blanco, pinirmahan nyo. Kasi nga sabi nga ni Kong Marcoleta, dalawa lang namang tao. Dalawa lang naman ang maaaring mag-magic dyan. So, syempre, isa na doon ang di ba? Alam nyo na, mga katunay, isa na din siya doon. Kaya mas maganda kung ipaliwanag niya ng maayos. Di ba? Kung naipapaliwanag niya ng maayos lahat ng problema sa lahat ng mga tao, wala sana tayong problema. Di ba? Hindi na tayo darating sa ganito. Di ba? Kasi hindi mo pwedeng takasan yung mga ganitong klase. Kasi kapag tinakasan mo yan, ikaw yung maiipit, ikaw yung masisira. Unang-una, syempre, pera ng taong bayan yan eh. Di ba? Hindi naman pinupulot ng taong bayan yan para magbayad sila ng buwis. Kumbaga, pinagtatrabahuhan nila yan. Kinakaltas yan sa trabaho nila. Di ba? Kung beses nyo pa pong ulitin yung 4,000 mahigit na pahina ng GAA, wala talagang blanco dyan. Hindi naman po, katunayan lang po yan na hindi kayo nakikinig sa inaakusa sa inyo. Marunong po ba talaga kayong maayos makinig? Na yung sa kanya. Pagdating sa kanya, maayos po ba kayo ng mga... Huwag na kami, alam namin hindi nyo kayang manood ng mga vlogger. Nanonood po ba kayo sa mga nag-aakusa sa budget? Kay Ungab na lang, na pangunahing nag-aakusa. Pinakinggan nyo po ba yung sinabi niya? O binasa nyo man lang yung inuulit-ulit nyo, 4,000 mahigit yung binasa nyo. Siguro naman yung one page. 4,000 mahigit, kinaya nyong basahin. Hindi nyo po ba kayang basahin? Yung chat? Takin mo na, kakainip basahin nyo, no? 4,000 pages. Nako, nakakatamad kung gano'ng kakapal na libro. Ako nga lang dati, magbabasa lang ako ng comics, tinatamad na ako. Na naglalaman ng akusasyon ni Ungab, Congressman Ungab. Simple lang po yung akusasyon sa inyo. Wala pong pagbabago. Buhat po nang lumantad si Congressman Ungab, isa lang po ang sinasabi. Mayroon siyang hawak na papeles. Diba? Galing po sa House of Representatives. Pinadala sa kanya. Hindi mo naman masasabing gawang rekto yan, di ba? Kasi sinasabi nga, galing sa loob ng House of Representatives. Di ba? Nabubulol na talaga ako pagbabanggitin ko yung mga house na yan. Di ba? So, mabigat na ebidensya yun. Nakuha niya dun sa loob yun. Siguro naman, si Ungab naman, hindi naman gagawa lang ng kwento to. No? Para ipahamak niya yung sarili niya. Di ba? Kasi, eto na, marami nang nangyayari. At isa pa, syempre, iisipin mo na, kasi maka-Duterte yan. Ganyan yan. Kumbaga kasi itong pagkakataon na to, no, kumbaga sa panahon ngayon, may pagkadihado yung mga Duterte. 'Di ba? So kung ikaw talaga sumasabay ka lang sa ride ng mga nangyayari ngayon para mailigtas mo yung sarili mo, bakit kakampi ka kay Duterte? Siyempre hindi ka kakampi sa kanya. Kakampi ka dun sa kalaban ni Duterte. Na kung sino yung nasa posisyon ngayon. 'Di ba? Mas kakampihan mo yun. Siyempre, mas may pakinabang ka ron eh. Sa ginagawa ni Ungab, talagang, hindi lang sa kakampi si Duterte, hindi lang doon ang usapan eh. Talagang pinatunayan niya sa sarili niya na talagang meron siya ebidensyang nilabas at pinaninindigan niya talaga. 'Di ba? Kahit alam niya yung magiging resulta. Kaya hindi ko maisip na ito bang taong to, nagsisinungaling to, kumukuha lang ng pansin to, o dahil baka kampi ng mga Duterte. Hindi ganun ang iniisip ko. 'Di ba? Ang iniisip ko, magaling siya. 'Di ba? Talagang may malasakit siya sa tao.
'Di ba? Ang iniisip niya yung kapakanan ng taong bayan. Lalong-lalo na pera ng taong bayan yan. 'Di ba? Hindi siya natatakot sa kung anong magiging resulta ng gagawin niya. At talagang pinaninindigan niya. Ano yung hawak niya? Nagulat siya. May mga blanco. Yung BICAM report. May mga blanco. Yung BICAM report. Kahit na po, kaya ang akusasyon nila, may mga blanco. Ang akusasyon po, uulit-ulitin ko na. Blanco yung BICAM report. Paano nangyari na hindi na blanco yung GAA? Mr. President, tama po yung sinasabi niyo. Ulit-ulitin nyo mang basahin yan. 100 beses basahin nyo man yung 4,000. Wala pong blanco sa GAA. Yung pinirmahan nyo, walang blanco. Naniniwala kami. Hindi naman po yan yung inaakusa eh. Ang inaakusa ni Ungab, Tatay Digong, Vic Rodriguez, at lahat pa ng mga sumama na. At pinatotohanan po to ni napakagaling na Estela Kimbo. Kaya pala tumatakbo, hindi alam ang isasagot. Nagkamali pa ng sinagot. Nakita ko nga yun, parang tumatakbo, iwas na iwas siya sa mga gustong uminterview sa kanya. Nagtapat pa. Hindi niya napaikot. Nagtapat eh. Mr. President, hindi niyo po kami kayang paikutin. BICAM, maraming blanco. Sino ang nag-fill in the blanks? Yun po yung tanong eh. Oo. Yun talaga nagiging katanungan. Sa GAA, wala na yan eh. Labas na yan. Kasi nga kung pinirmahan niya talaga, wala na, kompleto naman to. Wala namang blanco dito. Diba? Wala naman. Ang talagang pinag-uusapan dito, yung punot dulo ng usapan, is yung BICAM report. Na marami talagang blanco. Yun ang hindi nila sinasagot masyado. Diba? No? Okay. Ngayon, eto na po. Dagdag ko lang, Mr. President, ha. Nagyabang si Chis Escudero. Walang blanco. Tapos biglang bumawi. Yung enrolled bill, walang blanco. Dalawang dokumento lang pinag-uusapan nung una eh. Meron na siyang tinatawag na enrolled bill. Meron pa siyang tinatawag na General Appropriations Bill. Dumadami po yung pangalan. Alam niyo po nagaganap. Pinaiikot na yung mga Pilipino. Sabi ni Pangulong Marcos, tungkol po dito sa mga naghain ng petisyon, kayo raw ay mga destabilizer. Destabilizer daw. Alam niyo po, ang alam ko po sa destabilizer, wala pong pakialam sa batas. Yes. Oo, ang nabubulol naman ako. Ang destabilisasyon kasi, 'di ba? Hindi na para daanin sa legal na paraan 'yan. 'Di ba? Bakit dinadaan sa legal na paraan? 'Di ba? Dadaanin sa Supreme Court. Ang destabilizer kasi talagang gustong sirain ng gobyerno. 'Di ba? Ang ibig ko sabihin, nadyadyaan yung mga taong labas, mga bumubuo ng mga terrorism. 'Di ba? Mga ganun 'yun. Parang napakalayo naman kasi ng ng nagiging na iniahambing sila sa destabilizer. Kasi napakasimple lang naman kasi yan eh. No? Ang pangit naman ng image natin sa harapan. Pasensya na kayo mga katunay kung yung pagmumukha niya nandito sa litrato. 'Di ba? Parang napakapangit na papangit tuloy lumabas. 'Di ba? Hindi mo masasabing destabilisasyon yan. 'Di ba? Ngayon, kung meron silang ipinaparatang sa'yo na ganyan mismo may mga blanco, bakit hindi ikaw ang gumawa ng pagkilos? Kung alam mong inosente ka, wala akong pinirmahan na ganyan. Wala akong pinirmahan. Ang pinirmahan ko is kompleto. 'Di ba kompleto eh? Dinala sa akin kompleto eh. So sinasabi ng iba, mayroong mga testigo at ebidensya lumalabas na hindi kompleto yung dinala sa'yo. Ay, yung BICAM report, hindi nila tuloy. Ayan na, sorry, nagkakamali tayo. Kung talagang merong gumaganon na lumalabas na ebidensyang ganun, bakit hindi ikaw mismo, hindi siya, hindi si Tambi bakit hindi ikaw mismo ang siyang kumilos at mag-usisa? 'Di ba? No, bakit meron pang mga ganun-ganun pala? Ganyan. Siyempre, 'di ba? Kung ikaw gusto mo talagang luminis ang government,
kung gusto mo maging maayos, mas maganda ang unang-una mong lilinisin is yung mga tao na nakatira sa'yo na alam mong mahilig magkalat ng dumi. Diba? Kailangan linisin mo muna yung bahay mo. Linisin mo muna bago ka mag-ano ng iba. Diba? Kailangan linisin mo muna yan. Kasi syempre, kung hindi ikaw ang gumagawa niyan at kung merong gumagawa niyan sa ilalim ng pamumuno mo, ng mga kasama mo, ang pangalan mo ay madadawit din dyan. Diba? Madadawit, madadamay ka. Hindi ka malalabas sa usapan dyan. Syempre, unang-una sasabihin sa'yo eh. O kita nyo naman may mga gantong lumalabas. Hindi niya sinusuway. Hindi niya inaano. Hindi niya sinusweto. Hindi niya kinikilusan. Parang pinababayaan niya lang. Diba? Ganun pa rin ang mangyayari. Kumbaga, ikaw pa din yung magiging primary na ano nila eh. Kasi ikaw ang leader eh. Diba? Ikaw ang dapat umayos sa mga tao mo. Diba? Kung may nakikita kang problemang ganyan, dapat ikaw mismo umaayos, ikaw yung nagre-resolba. Diba? So, ibig sabihin nun, parang pinapatunayan mo sa sarili mo, talaga na ako, labas ako dyan. Hindi yung sasabihin lang na, wala ako dyan, hindi ako kasama dyan. Binigay sa akin to, pinirmahan ko to, GAA na to, kompleto. Walang blanco rito. O problema na nila yan, hindi ko problema. Hindi dapat ganun. Diba? Kapag may mga ganong klaseng problema, lalong-lalo na, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan, kailangan talaga is, maano ka talaga? Ikaw mismo ang isa sa mga sosolve ng problema na yun. Hindi mo dapat pabayaan yun. Hindi mo pa pwedeng sabihin na sila nang bahala dyan. Hindi ako dyan. Bahala na sila sa buhay nila. Hindi mo pa pwedeng ilabas yung sarili mo. No? Wala po silang yung batas po sa kanila. Hindi dinidisregard po nila. Gusto po nilang pabagsakin ng gobyerno. Hindi po naayon sa batas. Ngayon lang po ako nakakita na tatawagin ninyong destabilizer yung mga taong dumulog sa korte. Kumbaga dinaan sa legal na paraan. Korte po yan eh. Pumunta po si Congressman Ungab at si Attorney Vic Rodriguez sa kataas-taasang hukuman. Pag may nakita po ba kayong mali sa lipunan natin tapos at lumapit kayo sa korte, destabilizer po ba tawag doon? Ngayon lang po ako nakarinig. No? Anong uri po nakapaligid po sa inyo mga abogado? Ang mga advisor, walang destabilization doon. Executive Secretary, hindi lang po simpleng abogado. Taga Supreme Court. Tapos ito po, ang inyong political advisor, si Juan Ponce Enrile, napakagaling na abogado. Walang talo yan. Ngayon, sasabihin po ba ninyo na pag yung tao, nakakita sila ng akala nila mali, lumapit sa korte, destabilizer po ba tawag doon? Parang wala ka ng karapatang magreklamo eh. Parang kung ano yung nararamdaman mo ngayon, bahala na yan. Pag sa walang bahala na lang natin yan. Diba? Kasi kung ikaw pupunta ka sa korte, may aano ka. Destabilisasyon na yung ginagawa ninyo. Kumbaga sa legal na paraan, ginagawa mo naman yung legal. Kumbaga hindi ginagawa nila ng mga nagsasampa, hindi nila ginugulo yung government. Gusto lang nilang masolusyonan. Naghihintay lang sila ng sagot doon sa nagiging issue doon sa BICAM report. 'Di ba? Gusto lang nilang malaman bakit blanco 'yan. Sino gumawa niya? Sino ang ganto, ganyan, ganyan. Doon lang nila gustong malaman. Kaya syempre bakit sasabihin na ganito destabilisasyon? 'Di ba? Hindi ba pwedeng makipagtulungan lang din? Na makipagtulungan ka na lang na, sige, i-resolve natin yung problema na yan, ganito. Kailangan malaman natin kung bakit nagkaganyan. Kung talagang inosente ka talaga at labas talaga. Diba? Kung baga nagtuturo na nga ako ng advice dito. Diba? Ako na lang kaya maging advisor ng presidente natin. Huwag na si Enrile. Mamaya baka kunin ako, no? Ano mga katunay, huwag kayo magtatampo, baka magalit kayo sa akin, ha? No? Hindi, kay BP Sara na lang ako. Ayoko makita si Tambi. Ano po ako nakakita? Ano po gusto nyo? Nakakitang may mali. Huwag sa korte lumapit. Saan po lalapit? Para matawag na ang destabilizer po ng gugulo sa gobyerno. Gumagawa ng mga pagsabog yun. Diba? Gaya ng mga terorismo, diba?
Ganun ang ginagawa, no? Nagpapakalat ng lagim sa iba't ibang lugar. Diba? Iyon ang destabilisasyon. Bakit ba humihinto lagi sa mukha ni Tambi? Bay, ano ba, nagpapahiwatig ba si Tambi? Gugulo na pala ngayon yung pagpunta mo sa ano? Panggugulo po pala yung tinatawag na... Parang kahit legal no? Illegal na. Pagdulog sa Korte Suprema. Alam niyo po, masama pong ano yan, masama pong kayo po, Presidente, maraming umiidolo sa inyo. Di ngayon, ganyan na ngayon. Pag lumapit sa korte ang tao, may nireklamo, halimbawa, nambugbog yung congressman, destabilizer kayo, putya, bakit kayo lalapit sa korte? Pwede, ganun po ba ngayon ang patakaran natin? Once na lumapit ka sa korte, destabilizer ka? Hindi po katanggap-tanggap yan na bitawan ng isang pangulo. Lahat po ng lumalapit sa korte, may paggalang sa batas. Oo. Nire-respeto nila yung batas niyan. Kasi kung talagang gusto nilang i-destabilize yan, di ba? Hindi na para daanin sa legal na paraan yan. Di ba? Talagang manggugulo yan. Rally dito, rally doon. Talagang yung rally talaga nila dapat magulo. Talagang sinasabi, bumaba ka na sa pwesto mo. Tapos maghahagis pa sila ng mga pillbox monotop dyan. O kaya maggagawa sila ng mga karimar-rimarim na pangyayari. Wala naman silang ginagawang ganon. Kaya nga tama yung sinasabi ni Sir Badong na walang destabilisasyon na nangyayari. Dinadaan nga nila sa sa legal, sa personal. Dinadaan nila sa legal na proseso. 'Di ba? Kasi nga hinihintay lang naman nila diyan yung sagot talaga. 'Di ba? Kung bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan, bakit ganito? 'Di ba? Ngayon kung tinatakpan lang iniiwasan, ibig sabihin nun, may pinagtatakpan, parang ganun yun eh. 'Di ba may kasabihan namang ganun? Pasensya na sa nasasabi ko kung medyo mapapag-isip yung mga 'di ba? Pero bahala na kayo kasi ako yung komento ko lang naman diyan. 'Di ba? Kasi talagang hindi mawawala yung pag-iisip sa inyo ng tao na hindi maganda kung hindi nyo talaga ipinapakita sa taong bayan na tapat kayo. Kailangan talaga ipakita nyo sa kanila. Hindi po yan sasabihin ng matino. Hindi ko sinasabing hindi kayo matino. Pero hindi yan sinasabi ng matinong tao. Lumapit sila sa Supreme Court. Pag ang Supreme Court, ibig sabihin, hindi po sila nanawagan ng kung ano. Illegal ang Supreme kung manawagan Court, nga na rally, pasok pa rin sa konstitusyon eh. May karapatan pa rin po yung mga mamamayan na mag-rally. Hindi po nananawagan na rally. Hindi po nananawagan na ibagsak yung gobyerno. Hamon ni Chis Escudero yan, di ba? Kung gusto nyo mag-aksaya ng oras, pumasok kayo, dumulog kayo sa hukuman. Yan na nga, nag-aksaya na ng oras. Dumulog na sa hukuman talaga. Yan kasi si Chis naghamon pa eh. Para siguro sinabi, ganun pala hamon mo. Yun ang nangyari. Tapos bigla niya sinabi, meron pala. Bigla siya napaamin, di ba? President, baka nakakalimutan po ninyo. Ang lahat po ng tao na sa tingin nila ay may nakita silang pagkakamali, dudulog po sa hukuman. Halimbawa po, paano na ngayon yan? Anak ng mayor ng bugbog. Pumunta sa hukuman yung nabugbog. Parang wala na siyang karapatang isumbong. Pwede ba sabihin ng mayor? Kasi anak ng taong gobyerno. Talaga mga destabilizer talaga tong mga to eh. Di ba? Kahit nakita na, may ebidensya na binugbog yung anak ng mayor. Daming nakakita. Siyempre, idudulog sa korte. Destabilizer ka. Basta yun na yun. Di ba? Gusto mo sirain tong pamahalaan namin. Hindi na ba magrereklamo? Wala na bang karapatan? Gayong maraming nakakitang saksi? Parang ganito rin yung nangyayari. Di ba? Dinudulog nila sa korte kasi nga may ganong nangyayari. Kaya walang destabilisasyong nangyayari doon. Gusto ko naman ito si PBBM. Ganun iniisip. Alam namin nakaka-stress talaga maging presidente. Alam natin yan. Pero mas nakaka-stress talaga dyan. Siyempre, marami kang naririnig na against sa'yo. Marami kang nadidinig na hindi maganda na nangyayari sa government mo. 'Di ba? At ang masama doon, nanggagaling 'yun sa taong bayan na mismong bumoto sa'yo, nagtiwala sa'yo. Kaya nga sinasabi ko kulang lang dito sa paliwanag. Yun lang ang kulang kay PBBM paliwanag.
No, yun ang ano sa kanya. Kailangan talaga, is gampanan niya talaga yun. Kailangan mapatunayan niya sa harap ng mga tao na talagang ako ay inosente. Ako ay walang ginagawang hindi maganda. Gaya doon sa hair follicle test. Di ba mas maganda patunayan niya na sa sarili niya yun. Di ba? Para matapos na yung ano, nagiging haka-haka sa kanya. Kung maging negative siya sa resulta, mapapahiya pa yung mga taong nagparatang sa kanya ng ganun. Di ba? Yun ang kulang. Yung ano talaga, yung paninindigan ka talagang patutunayan mo sa sarili mo, yung tapang. Kasi hanggat patuloy kang umiiwas, wala. Iniiwasan mo, mas lalong lalaki ng lalaki yung problema. Mas lalong pag-iisipan ka ng hindi maganda. Pumupunta pa kayo sa hukuman. Lahat po nang pupunta ngayon sa hukuman, destabilizer na. Basta gobyerno ang kanila, basta ang kinalaban nila, gobyerno. O ang kanilang nireklamo, gobyerno. Hindi po ano yan. Hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap. O ngayon, isa pang hindi katanggap-tanggap. Ano raw ang mangyayari? Ito tanong kay President Marcos mula sa ABS-CBN. President Ferdinand Marcos on whether the government has contingency plan. No? Meron bang contingency plan kung sakaling matalo sila sa Supreme Court? Sabi po, kasi pag dineclare na unconstitutional yung budget, ano raw yung plano ni Mr. President? We shut down everything. I guess this is what they want. Yung matuloy ang destabilization nila. Grabe, no? Wala namang gustong mangyari na ganun eh. Shut down. The government will shut down. Alam nyo, mga kapatid, ito yung blaming, yung ang tanging trabaho. Gaslight, hindi ko kasi masyado maintindihan yung gaslight Pero ito kasi yung i-blame mo lang sa iba lagi, lalo na sa mga Duterte. Duterte blaming pa rin. In the first place, parang pag nasira ang gobyerno, parang ganito, no? Natalo kami, ganito, shutdown, nasira kami. Alam ko sa mga Duterte, mga serbadong uli, sa mga Duterte na naman ipapasa yung problema na yun. Na yung mga Duterte nag-utos, yung mga Duterte may gawa. Pero yung mga taong sumisira sa mga Duterte, paano naman yun? Ano tawag dun? Marites. Diba? Pag nagdeklara po na ang constitutional ang Supreme Court, ang may kasalanan po niyan, yung mga gumawa ng budget. Bakit po naging kasalanan niyan nung mga nagdulog sa Korte Suprema? Bakit po magiging kasalanan niyan? Di ba? Magsi-shutdown yung gobyerno. Yan, okay na yun No? Shutdown yung gobyerno. Kasi, dineklara ng Supreme Court. Pero ito po yung kasunod I guess this is what they want. Yung matuloy ang destabilization. Parang gusto nilang mangyari. Ganun. Yun po yun Yun yung kicker. Parang mayroon yung paninisi. Parang paninisi, pangonsensya. Yan ang gusto nyo, di ba? O, tanggalin na natin. Sirain natin yung gobyerno. Parang ganun. No? Ikaw na nakakita ng pagkakamali. Dinulog mo pa sa korte. Hindi ka nanawagan, nakita namin itong pagkakamali. Labas na tayo. Mag-people power. Hindi po ganun ang ginawa. Pumunta sa Korte Suprema. Oo, dinulog nila. Pwede pag nga nilang nanalo gawin sa Korte Suprema, nagtagumpay daw yung mga destabilizer. Anak ng tinapay. Gaano na nangyayari sa gobyerno natin? Pag nanalo po sa Korte Suprema, gumawa kayo ng paraan. Tsaka hindi po totoo yan. Pwede po tayo mag-reenactment ng budget. Pwede kayong gumawa ng paraan dahil may eleksyon. Gagawa kayo ng mga batas, emergency na law. Stand still sa kanya. Paano kaya? Kung siya yung pandemic president. Alam nyo, Nako? Nakita natin to kay Tatay Digong. Walang pondo para sa pandemya. Nagkaroon ng pandemic. Nanawagan si Tatay Digong. Ginawa ng paraan. Ano kayo? Kayong mga... Naku, kung siya yung presidente ng pandemic, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. Pasensya na, BBBM Pero talagang sa gulo ng gobyerno ngayon, hindi mo kayang i-handle Parang hindi kaya hindi niya kayang ma-i-handle. So paano pa kaya kung dadagdagan pa ng pandemic? Kaya nagpapasalamat ako sa sarili ko na buti na lang si Tatay Digong yung presidente ng mga panahon ng pandemic. Nako. Senador at congressman, magpasa kayo ng bayanihan law.
Kasi labag sa batas yun eh. Ang gagastusin lang po ng pamahalaan dapat naroon sa GAA. May pandemya eh. Mr. President, yan po yung sinasabi, hindi po dapat pwedeng mag-shutdown lang. Dapat gumawa kayo ng paraan. In the first place, hindi po yung kasalanan ng mga nagpetisyon. Yes. Kasalanan po yan ng gobyerno ninyo paano tayo nakarating dito na kinu-question yung sarili nyong budget. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kabayan TV. At syempre natunghayan din natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arratiles. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.